At kaugnay pa rin po ng pagbuga ng usok at abo ng Bulkang Mayon, kausapin po natin ngayon live mula sa PHIVOX si Director Renato Solidum. Magandang gabi po sa inyo, Director Solidum. Magandang gabi, Mel. Director, ito pong pangyayari sa Mount Mayon na ito, nalaman po ba yan ng PHIVOX bago nagbuga ng steam at abo? Pakiulit po, naputol kasi. Alam na po ba yan ng PHIVOX na mangyayari ang pagbuga ng steam at abo kaninang umaga, Okay, Director? yung eksaktong mangyayari yan at anong oras, mahirap po yun kasi typically yung mga steam-driven explosion walang senyales. Apo. Pero yung posibilidad na magkaroon ng mga steam-driven explosion, nandyan parate. Even doon sa alert level 0 na kung saan sinasabi natin na wala pang senyales na magkakaroon ng magmatic eruption o pagbuga ng magma galing sa ilalim. Ano pong kadahilanan? Basta may lumalabas na usok sa isang bulkan, yung usok ay pwedeng mabara at magkakaroon ng pressure. Para pong nagsasaing. Kapag nagsimula ng kumulo ang sinaing, yung takip dyan ng kaldero ay minsan napapaangat. At lalo na kung pressure cooker ang ginagamit sa pagluto, minsan pag hindi ka maingat, sumasabog yan. Ganun po ang nangyari kanina na at the shallowest part ng volcano, doon sa crater, ay nagkaroon ng build-up ng pressure at nagkaroon ng pagsabog. At nangyayari po talaga yan, even in 2009, before the 2006 eruption, may mga steam-driven explosion na nangyayari. Even in 1993, na kung saan napingas yung bunganga ng bulkan at nahulog yung mga tipak ng bato. Ganun din po yung nangyari kanina sa palagay ko, yung pagsabog ng abo, hindi yun masyadong delikado. Pero nandoon yung mga tao sa mga bangin o delikadong lugar ng bulkan sa mataas na bahagi at nung naalog yung bulkan, yung mga mahina na o unstable na mga bato ay pwedeng mahulog kaagad. At yun yung sanhi ng mga major injuries. Pero ang tanong po kasi ng ating mga kababayan, ibig po bang sabihin niyan, walang kakayahan ng PHIVOX para mag-predict kung magkakaroon ng volcanic activity, Director? Linawin natin. Kasi ang binabanggit kanina ay yung phreatic explosion. Opo. Pero pagdating sa magmatic eruption, ang Mayon volcano na ang isa sa pinaka-well-instrumented volcano all over the world. Okay. No? So, pagdating sa mga lumalabas na magma, nababanggit natin yun na dapat maghanda. So pagka, anong tawag ho ninyo? Pagka eruption na talaga, may kakayahan ng PHIVOX? At talaga naman po. Meron. Even yung mga counterpart na mga kasama natin sa pag-aanilisa ng mga volcano, tulad sa Mayon, na bigla din na walang signales. No? Opo. So, dapat maintindihan na yung mga aktibidad na nasa mababaw na parte lamang ng bulkan, parang kukumpara natin sa pimple versus sa sakit ng tiyan na talagang nararamdaman mo. Yun, may signales ka na sumasakit yung tiyan mo, may problema ka sa loob. Pero yung pimples mo, wala ka masyadong precursor dyan. Pero gaano karami po bang abo ang ibinuga ng Bulkang Mayon? Hindi naman po ganun karamihan. Ang hindi. nagpagrabe lang sa sitwasyon, may mga tao doon sa loob ng danger zone at pinaka-delikadong lugar na nasa tuktok at sa bangin. Na kapag yung mga bato ay nahulog, doon po yan dadaloy sa bangin. After the explosion, wala na pong sumunod, pero may na-detect kami sa aming seismograph, yung mga rockfall events. No? May isang rockfall event tayong nabantayan. Yan po nagpapakita na unstable yung upper slopes ng Mayon volcano. Up to this minute, pagdating sa rockfall. Pagdating sa rockfall. Pero yung mga abo na yun, meron po bang epekto sa kalusugan ng mga residente? Kung sa mga nalanghap nakatira ng mga doon? tao, yung pinong abo meron. Kaya yung mga kalsada po na nadaanan ng abo, talagang binuhusan na kagad ng tubig at nililinis kagad yung mga naapektang bahay. Yung mga kung ang abo or asphalt ay yung mga butil na ng buhangin, hindi na po malalanghap. Very fine as po ang delikado sa kalusugan ng tao. Linawin lang po natin, kapag naka-alert level 0 ang bulkan, ibig sabihin po nito ay pwedeng umakyat doon ang mga mountaineer? Ganun po ba ang rule? Wala pa kaming ganung sinasabi. Ang sinasabi namin, kapag alert level 0, nandyan yung possibility na magkaroon ng steam-driven explosion. Ang scale o magnitude ng eruption at epekto nito ay magkaiba. Kung scale ng eruption ang pag-uusapan, yung mga residente sa Albay ay safe. Pero kung lalapit ang tao sa bunganga, delikado. So, sinasabi po natin na ang aming advice, ang publiko ay huwag pumasok sa loob ng permanent danger zone dahil patuloy ang tinatawag nating panganib sa steam-driven explosion or rockfall. Kaya nga po, permanent danger zone. Ito pong nangyaring, anong tawag ninyo? Phreatic Phreatic or explosion. steam-driven explosion. Opo.
posible rin ba yung mangyari sa iba pa nating bulkan? Tulad Tama po halimbawa yun. ng bulkang Taal. Tama Pwede po yun. ba? Kaya nga Pwede. po sinasabi natin na huwag pumasok sa crater, even up to this point. Kasi sa Taal, meron po tayong namamataan na pag-itsa ng tubig, yung geysering. Regular po yan. Ang delikado dyan, kung nakulob yung pressure at magkaroon ng pagsabog sa mga singawan ng steam, kaya nga po sinasabi natin sa advisory, iwasan yan. Maraming salamat po sa inyo, FIVOX Director Renato Solidum. Ikinwento ng isa sa mga nakaligtas sa nasunog na limousine sa California po yan sa Estados Unidos ang tila pagpapabaya umano ng driver ng sasakyan. Yung daw ang dahilan kung bakit namatay ang Pilipinang si Nerissa Fojas at 4 pa niyang kaibigan. Aminado naman ng driver na nalito siya, hindi raw sila nagkaintindihan ng kanya mga pasahero. Nakatutok si Isay Reyes. Namimiss na kita, anak ko! Gusto kitang nakitang buhay! Salamat, anak ko! Sa mga tulong mo! Hindi mapigilan ni Sonia Fojas na mapaiyak sa tuwing maaalala nilang mag-asawa ang sinapit ng anak na si Nerissa. Malabo pa rin daw sa kanila ang buong pangyayari dahil ayon sa asawa ni Nerissa na si Carlo Moya, wala pang resulta ang investigasyon ng mga pulis sa California. Hindi pa rin nakukuha ang katawan ni Nerissa sa coroner's office dahil hindi pa raw makilala ang kanyang labi. Kasakaling ngayong araw, makuha na yung dental record para ma-identify na yung mga bangkay. Gusto na rin din ko na ma-release na sa kanya si Nerissa. Matatagal na rin. Patuloy ang pagdasal para kay Nerissa sa kanilang bahay sa Tarlac. Kabilang sa mga nakiramay ang ina at kapatid ni Nelia Arellano, isa sa mga nakaligtas mula sa nagliyab na limousine. Nakalabas na raw ng ospital si Nelia pero ngayon nakakaranas daw ng depression. Natutulala at naiiyak kapag naalala ang sinapit ni Nerissa at 4 pa nilang kaibigang namatay. Naikwento raw ni Nelia kung paano sila tila pinabayaan ng driver na si Orville Brown. Yun doon sa bintana na kinatok nila yung driver tapos sabi daw na may umuusok sa likod Kinatok po nino. nung kapatid ko. Tapos yung driver patakbo rin ng patakbo, hindi rin naman siya nakikinig. Nung in-stop na nung driver, lumabas na lang siya na mag-isa. Yung sino ba? Yung driver. Tapos yung kapatid ko, naghila na lang siya ng mga kasama niya na nasa harapan. Iniiyakan niya kasi gusto rin naman niyang ilabas silang lahat. Kaso nga lang hindi niya na makaya kasi malakas na yung apoy. Ang driver aminadong nalito. Akala raw niya kinakatok siya ng mga pasahero dahil gusto nilang manigarilyo. Yun pala'y sinasabihan na siyang may usok sa likuran ng limousine. She said, no, smoke, 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 pull over. And I'm looking, I finally kind of, look back a couple times. And I see the grief on her face. Okay, I can see that, it's actually smoke. And I see the smoke coming through and I'm panicking, they're panicking. And Pero nang itabi na niya ang sasakyan, it was horrific. It was the flames were high, and it seemed like they were. It's just I don't know. I really don't know how to explain it, but the car was engulfed, completely engulfed, and I felt that nobody could have survived that. iniimbestigahan pa ng mga otoridad sa California ang dahilan ng pagliyab ng bridal shower limousine. Maaga pa raw para malaman kung may sasampahan ng kasong kriminal. Lumalabas naman na 8 lang dapat ang pasahero ng limousine pero 9 ang pasahero nito nang magliyab. Ang labi ng mga nasawi nakita malapit sa partition ng driver at passenger compartment. Indikasyong sinikap pa nilang makalabas. Ang DFA nag-alok ng tumulong sakaling iuwi sa Pilipinas ang mga labi ng 5 nasawi. Isay Reyes, nakatutok, 24 oras. Mula sa trahe de boda, sa wedding invitation, hanggang sa pagdarausang lugar. Handang-handa na dapat ang kasal sa Pilipinas ni Nerissa Fojas. Ang mga nag-aasikaso ng kasal, labis din ang lungkot at pagkabigla nang malamang patay siya sa pagliyab ng limousine sa California. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Sweetheart gown na may lace at papalamutian ng beads. Ito ang vintage bridal gown na isusuot sana ni Nerissa Fojas sa church wedding nila ni Carlo Moya sa June 19 dito sa Pilipinas. Nakatakda sana niya itong isukat sa June 3, isang araw matapos ang schedule ng kanilang pagdating mula sa Amerika. Excited na nga raw ang wedding coordinator na si Jello Lim na ipakita ito sa bride at ibalita na handa na ang lahat para sa napakahalagang araw. Siya na lang talagang kulang, tsaka si Sir. Kasi we have na the dress, the suits, the invitations.
venue. Okay na siya. Nang huling araw silang nagkausap ni Nerissa sa pamamagitan ng Skype, ipinakita na niya rito ang wedding invitation ng mag-asawa. Tuwang-tuwa raw si Nerissa. We're happy saying na ito na, malapit na, ganyan-ganyan. And masaya siya. Jello, ang ganda ng invitation. Thank you. Parang ganon. So thankful siya sa lahat. Yes. Thankful siya. Your team. Kaya gano'n na lang daw ang panlulumo ni Jello nang mabalitaan ang nangyari kay Nerissa sa San Francisco. Ang halos isang taon daw na paghahanda, mauuwi pala sa trahedya. We take them as our friend, as our sister. Maliban sa mga isusuot, handa na rin ang lugar kung saan gaganapin ang reception ng kanilang kasal dito sa Tagaytay. Dito sana sa lugar na ito ipagdiriwang ni Carlo at Nerissa ang kanilang kasal kasama ang kanilang mga kaanak at mga malalapit na kaibigan. Ang dalawa raw mismo ang pumili ng venue ayon sa kanilang wedding coordinator. Nasa 150 katao sana ang inaasahang dadalo, kaya maging ang mga staff dito labis na nalulungkot nang mabalitaan ang sinapit ng bride. Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Balita mula sa San Rafael sa lalawigan ng Bulacan, arestado ang live-in partner ni Dolphy Jr. dahil sa patong-patong na kaso ng estafa. Si Emil Sumangil, naka-alerto 24. Eksklusibo. Mag-alas 12 ng ating gabi na dumating ang mga operatiba ng Laguna Police Special Operations Task Group sa San Rafael, Bulacan. Tinumbok ang bahay ng subject pero nagpasya ang mga pulis na hintaying mag-umaga at lumiwanag kaya lumayo muna para hindi mapulilyaso ang operasyon. Ihagip nyo rin yung kabilang gate kasi malay natin kung ano din yan, pa iba-iba ng daan yan. Pasado alas 8 ng umaga, pinasok na ng mga pulis ang bahay ng subject na si Nancy Napiza. Ito dokumento sana namin ang proseso ng pag-aresto. Pero humarap sa labas ng bahay ang live-in partner ni Napiza na si Rodolfo Quezon Jr. o mas kilala bilang Dolphy Jr. Pinagbawalan ng aming cameraman na makapasok. Ano po yan? Kasama ko. Kuya, wag po muna yan. Ano po yan? Ano po yan? Kaya po kami ng... Mag-alas 12 ng tanghali nang sumama sa mga pulis in Pisa kasama si Dolphy Jr. Ayon sa pulis, may patong-patong na warrant of arrest mula sa 3 korte sa Laguna, sina Pisa sa mga kasong paglabag sa bouncing check law at estafa. So nung ma-verify natin to, mismo sa court, marami pala itong kaso. So mostly estafa. Tumangging magbigay ng pahayag sina Pisa sa harap ng kamera. Sa pakikipag-usap sa amin ng kanyang partner na si Dolphy Jr., sinabi niyang sina Pisa raw ay biktima ng isang masalimuot na sitwasyon pero sigurado raw na aayusin nila ang gusot na ito. Pero ayon sa Laguna Police, ang reklamo ay hindi lamang sa Laguna nagmula kundi pati mula sa Metro Manila at mga karating probinsya. Base po dito sa mga nakausap natin na mga tao dito sa San Rafael, meron na rin palang previous dito na nagreklamo, estafa din, somewhere in Quezon City. So, possible kayo kung sino man ang mga ano dyan, pwede kayong lumutang doon sa Santa Cruz mismo kasi doon namin dadalhin itong subject na to. Emil Sumangil, Nakalerto, 24.